Ngayong araw nga ay naisipan kong magluto ng gulay at sakto nga at napakaganda ng panahon. Buti nga ni Ho ay napaka-supportive naman itong mga pamangkin ko. Kaya nung sinabi kong magbablog ako ay tinulungan na nga nila akong kunin itong langka. Nag-request pa nga itong mga pamangkin ko masarap daw ang lechon manok. Ay sabi ko ay wala pa tayong budget, saka na pag meron na. Kapag meron ng sponsor ay baka naman. Pagkatapos nga naming makuha itong bunga ng langka ay hinati-hati ko na nga ito into small parts. Ganito daw po kasi ang tamang pagbalat ng langka. Hindi dapat buo para hindi ka masaktan. Ang kagandahan nga po din sa amin sa probinsya ay kapag wala kang ulam tumingin-tingin ka lang po sa gilid ay may makikita ka na. Katulad ng dahon ng malunggay, ugbos ng kamuting kahoy, dahon ng saging at dahon ng mangga. Habang binabalatan ko nga itong langka, pati kamay ko ay naisama din. Ay nako naman, buti nga ni Ho ay maliit lang at konti lang ang dugo. Kung hindi ay hindi lang ito magiging ginataang langka, kundi gulay na dinugo ang langka sana. Hinugasan ko na nga itong pangsahog natin na galing sa dagat ay alangan namang galing sa bukid. Muntika na nga ho akong kagatin nito dahil hindi ko naman po alam, buhay pa pala. Diyos ko Lord, muntika na. Ano ho ang tawag nito sa inyo na parang scorpion? Ay dito po sa Bicol, ang tawag po niyan ay amimiti. Sobrang sarap po nito isahog sa mga gulay. Sino gusto at bibigyan ko? Char. Nagnakaw na nga rin ho ako din ng dahon ng tanglad para mabango rin ho ang ating lulutuing gulay. Ganito ho pala ang ginagawa sa dahon ng tanglad. Dudurugin mo lang ang ulo at pakatapos ay papaikutin mo lang. Pinaikot-ikot at dinurog-durog. Char. Sinunod ko na nga rin ho din itong bawang, sibuyas at saka sili. Para naman sumarap-sarap itong ating lulutuin. Dini nga ni ho ako nag-video sa tapat ng araw para sabi ko nga po ay malinaw din sa camera tingnan. Natuto nga rin ho ako mag-edit ng video nung high school pa kami. Sa kanong college, pinapagawa ho kami ng mga teachers namin noon ng mga music videos, mga ganyan-ganyan. At dahil na din po sa kapapanood ko ng mga vlogs, kaya natuto din ho akong gumawa ng mga video. At medyo boring nga ho din sa bahay kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng vlog para kahit papano ay may libangan din ako. Medyo mahirap nga lang din ho talagang mag-edit pero kapag nasanay ka na hindi na masyado. Sobrang thankful nga ako doon sa mga nag-PPM sa messenger ko. Tas sasabihin natutuwa daw sila sa mga video ko, na-support daw sila sa vlog ko, ganitong content daw ang gawin ko. Tapos kapag wala akong post, tatanungin nila ako kung bakit hindi na ako nag-upload. Sobrang nakakataba ng puso na kahit sa ganitong paraan ay may nagtitiwala pa rin sa kakayahan ko. At dahil dyan may iPhone kayo! Nagpatulong na nga din ho ako din kay kuya at baka ako pa ang magatong din ay baka abutin pa kami ng Pasko. Very thankful nga din ako din sa mga kapatid ko kasi kahit anong gawin kong kalokohan ay todo support naman sila sa akin. Linagay ko na nga ho din ang unang gata at muntikan pa nga naming makalimutan itong tanglad. Inayos pa nga ni kuya ang pagkakaikot nitong tanglad para daw hindi kami mahirapan magmekos-mekos nito. At habang pinapakuluan nga namin ito sa unang gata, pinalakad-lakad ko nga muna si Mamay dito para ma-exercise naman yung katawan niya. Sa mga hindi po pala nakakaalam, na-stroke si Mamay 2 years ago at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makalakad ng maayos. Kaya gustuhin ko mang magtrabaho sa Japan, hindi pwede kasi walang magbabanday kay Mamay. Nang maamoy ko na nga itong linuluto kong sea scorpion at crabs, sea scorpions, sinunod ko na nga lagyan ng asin itong linuluto naming gulay. At hinati-hati ko na nga itong ating pangsahog para medyo madami-dami rin tingnan. Tinawanan pa nga ni ho ako dyan ni kuya kasi baliktad daw ho ang aking pagkakahati. Hindi pa daw talaga ho ako pwede mag-asawa. Ay nako naman, siguro kapag mga 50 na? Uy, wag naman. Pagkatapos ko nga ilagay itong mga sahog ay sinunod ko naman nga itong bawang, sibuyas at saka siling green. Nang mailagay ko na nga itong mga sangkap ay sinunod ko naman itong pangalawang gata. At habang nagbo-voice over nga ako dito ay napakaganda ng aking background music. Medyo tinanghali na nga rin ho kami dine bago maluto itong langka. Kaya nang medyo madali na rin ho ito maluto ay nagpakuha na rin ho ako ng dahon ng saging. Buti nga ni ho ay walang pasok ngayong araw. Kaya may katulong ako sa pagluluto. Dini nga ni ho pala kami nagluluto sa likod ng bahay dahil may malaking puno ng mangga at presko ang hangin. Lalo na ho kung sobrang init sa loob ng bahay. Naluwas ho kami at dini ho kami natambay ni Mamay. Pakatapos nga naming lutuin itong langka ay kumain na rin ho kami dine. O siya, hanggang dini na lang nga po ang ating video. Sana ay nag-enjoy kayo. Ano po kaya ang masarap na lutuin sa ating next vlog? Just comment, like, and share. Bye-bye!